Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan naman natin itong si Harry Roque kung saan ibinuko niya itong mga kongresista na wala daw silang ah, confidential funds or extraordinary funds. Ito si Harry Roque, dati itong congressman. So, kaya hindi nila ito pwedeng mahirapan silang pasinungalingan itong sinabi ni Harry Roque. So, panoorin po natin. Akala ko ba ang confidential funds ay tatanggalin? Pero ang katotohanan, abay, tinanggalan lamang ng confidential fund ng Kamara de Representante si VP at Education Secretary Sara Duterte. Ano po ang pruweba na marami pa palang mga tanggapan ng gobyerno ang may confidential fund at hindi tinanggalan? O tignan po natin ito pong slide na ito. Magpapakita sa inyo kung ano-ano pala yung mga ibang ahensya na mayroong confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Yan po yung tawag dyan. Aba nangunguna sa listahan natin ang Kamara de Representante. So ito po basahin natin. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion. Gets ninyo? Under one line yung 1.6. Kaya nga sinungaling yung sinasabi ni Estela Kimbo na ano lang yun, extraordinary. Hindi nga, ayan na nga ang confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Ibig sabihin magkakasama yan. They are all together, kaya nga and ang ginamit, hindi or. And. Ano ba? And. Kaya nga medyo tricky to eh. Tricky yung ginawa nila rito eh. Bakit hindi orang inilagay and? So para hindi masyadong mapansin yung pagkakaiba ng and tsaka ng or. Diba kasi kung orang ginamit lang yun medyo nakakana sa gobyerno natin ito sa gumagawa ng batas eh. Bakit hindi nilang gawing specific? Na kailangan pa pagtalunan yung per words na ilalagay. Tulad yung and tsaka or. Eh kung orang nilagay dyan, wala nang pag-uusapan pa. Pero nilagay end eh. So medyo malaking diskusyon pa yan. Ganyan katatalino tong mga nasa kongreso natin pagdating sa korupsyon. Na nagiging legal ang korupsyon. Di ba? Tunod yan. Sinasabi, hindi raw magkaiba daw yung extraordinary funds sa confidential funds. Ito, malinaw na malinaw. Sinabi na nga ni Harry Roque na parehas lang, iisa lang yan, pinagsama-sama, tapos ilalagay lang nila yung kanilang pondo sa extraordinary funds para certification lang ang kailangan. At nasa isang linya yan na nagsasabing 1.6 billion. Natarantado tayo eh. Kayo pala ang fake news. Ayan, si Roque na nagsabi. O di ba? Ang mga taga-kamara, wow, ang gagaling nila. Linipat daw nila ang confidential fund ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. E ang tanong, paano po yung 1.6 billion ng Kamara de Representante? Para saan naman yung confidential, intelligent, extraordinary expenses ng Kamara de Representante? Gaya din ba kayo ng Coast Guard? Gaya din ba kayo ng... Palanguin na natin sila. Spokes. Palanguin na natin sila kung gusto nila lumangoy din sa WPS. Itapon na rin natin sila sa dagat. Mekus-mekus na yan, no? Mekus-mekus to mga na ito eh. Ito mga kongresista natin, mga brad eh. Kaya ako nga nagtataka ako bakit mo bibigyan ng intelligence funds ang Coast Guard at saka ang Navy para sa West Philippine Sea? Bakit? At bibigay ba sila sa mga assets ng mga Chino? Meron ba sila mga assets na Chino na bibigyan ng intelligence funds? Ang kailangan po natin sa karagatan, satellite images lamang. Satellite data nang malaman natin kung sino-sino yung mga barko na nasa exclusive economic zone natin. So ano po? Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea. Sige po, dahil kinakailangan, although... Hindi, ako payag ako dyan sa 1.6 billion basta ito mga kongresista natin, pangungunahan ni Romualdez, sama niya si Zaldico at saka si Estela Kimbo, mauna silang lumangoy papunta doon sa WPS.
Kahit kanila na yung 1.6 billion. Basta iwan natin sila doon. Grabe itong mga kongresista natin na to, no? Similarly situated must be treated alike. Ang tawag po dyan, Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary. Ilipat din natin yung 1.6 billion ng House of Representatives na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, alam ko po, sumagot na yung Congresswoman Kimbo. Now, ang sabi daw niya, iba daw ang miscellaneous, extraordinary, and miscellaneous expenses. Iba po, kasi ako naging kongresista. Alam niyo ba? Okay? 2 taon naman po ako naging kongresista. Ang extraordinary and miscellaneous expenses, kahit anong expenses yan, ang pagkakaiba, for purposes of liquidation, pipirma ka lang ng certificate. Totoo po yan. Naamin ko po yan. O yan, siguro hindi makakaila naman ni Congresswoman na Kimbo, no? Pirma lang po yan. Certification na ginastos ng Congressman. Ginastos ko, ganun. Basta ginastos ko to. Ginamit ko to miscellaneous, ginastos ko, pirmahan ko na. Saan mo ginastos? Basta wala kayong pakialam. Di ba? Lalabas dito yung taga COA, pipikit na lang ang mata. Bakit? Ayan na, may certification na, nagamit daw yung budget. Eh, yung requirements eh. Yan ang ginawang batas eh. Ano pang gagawin ng COA? Di ba? Pipikit na lang. Si Harry Roque na nagsabi, pirma lang ang kailangan. So, ilan ang congressman na gagawa niyan? Bigyan silang 10 milyong budget. Sabihin natin 10 milyon. 1 milyon lang sabihin nilang ginastos nila. Pero ilalagay sa certification na nagamit nila yung budget. Ano pa gagawin ng COA? Wala na. Lalabas na audit na. Kasi nagpasa na ng requirements. Ano yung requirements? Certification. Tapos na laban. Whether ginamit ko sa kabit ko, ginamit ko sa pagbabasketball, ginamit ko sa panonood ng Ferrari, ginamit ko sa panglalamyerda, ginamit ko sa pangpapabuffet, bumili ako ng motorsiklo, wala na kayong pakialam. Basta pirma ko lang ang kailangan, yun lang ang nasa batas eh. Isipin mo yun, no? Isipin mo yun, ganun kalupit. Ginamit sa Huwag naman ganun, Diego. Ibig sabihin, mas matindi po yan kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Pero ang extraordinary po, wala na pong liquidation lang. Certification na ginastos. Yan lang po yung pinipirmahan ng mga kongresista. Alam ko po yan, 2 taon na akong pinirma. Diba? Isipin nyo yun. Ang mga kongresista natin na gumawa ng batas na yan, na supposed to be dapat sila yung magpuprotekta sa budget ng bansa natin, sila pa ang gumawa ng batas para maging legal ang korupsyon. Diba? Malino, sinabi ni Harry Roque, dating congressman. Certification lang. Kahit ano saan mo pag ginamit yung pera mo, yung budget mo. Basta magbigay ka lang certification at pipirmahan ng House Speaker. Lusot ka na. Kahit di mo na gamitin yung pera mo. Kaya magtaka ka. O sabihin natin, sige, sa calamity nila nilalagay yung kanilang extraordinary funds. Tingnan mo mga probinsya. Tingnan mo yung kanilang mga nasasakupan. Umaasenso ba? Kayo na magsabi. Numbos yung miscellaneous ninyo. Kumamarapatin nyo. Takbo na kaya akong kongresista, no? Parang gusto ko nang tumakbo siya kongresista tapos labanan ko mag-speaker ako. Mantakin mo 1.6 billion, no? Pipirma lang ako. Mantakin mo ang mahal ng birma mo ngayon, ha? 1.6 billion. Pirma ko lang yan, Brad. Abay, pambihirang buhay, ire. Pambihirang buhay, ire. Isipin mo, ha? Galit na galit tayo sa mga scammer na kumulimbat ng limpak-limpak na salapi at tumakbo na. Galit na galit tayo doon, ha? Isipin niyo yung galit na galit tayo doon. Eh, ito palang mga buwakan ng inang party,
bilyon. Pipirma lang sila. So, wala na po tayong palit. So, lumalabas, ang mga scammer nasa gobyerno na rin. Legal na scammer na hindi sila pwedeng mahuli, hindi sila pwedeng mapanagot. Bakit? Support naman sila sa batas eh. Ano yun? Ang requirements, pag nag-liquidate sila ng kailang budget, pirma lang, certification lang. Ano pang habol ng mga Pilipino? Diba? Ligoy. Personal knowledge ko na po yan bilang dating congressista. Kaya kayo ngayon ano? Paano yan? Stella Kimbo, sino kayo na nagpapakalat ng fake news? Kayo? O si Roque? Kasi ganito lang kasimple yan eh. Sinasabi na nga ni Roque, so, naging congressman ako. At ang miscellaneous na yan, yung pinipirmahan lang yan. Pipirma lang ka lang, wala nang problema. Kasi yun ang nakalagay sa batas. Sasabihin mo, ang term niya pang ginamit auditable. Ngik-ngik mo. Anong auditable? Di ba? Paano pa niya ipagkakailangan ngayon to ng mga kongresista na nagsalita na yung dating congressman na talagang merong budget ang Pilipinas na napupunta lang sa hindi natin alam kung saan dahil lang kailangan lang pirma. Ngayon, tanggapin na natin na ang bansang Pilipinas ay hindi naaasenso hanggat di napapalitan ng ating konstitusyon, ang ating saligang batas. Bakit? Legal po ang pang-scam sa Pilipinas. Sino ang mga scammer? Mga kongresista natin. So, maraming salamat po.